Hey guys, good evening. Welcome back po dito sa aking YouTube channel. Ang mainit po natin pag-uusapan ay pumapatungkol po dito sa ipinagmamalaki po ng Tape Inc. ngayon na nasa kanila pa rin ang titulong Itbulaga or ang trademark na Itbulaga dahil sa website ay hindi pa rin po nila tinatanggal sa IPO. Hindi pa rin nila tinatanggal ang Tape Inc. sa registration nila for Itbulaga and EB. So, nakalagay po pa rin po kasi doon na sila po ay renewed at sila po ay registered pa din. So, ito yung iniintay nila. Kung sakasakali natanggalin na ito sa website, then saka sila magpapalit dahil aminado sila. Sabi po kasi doon ay kapag nangyari yan, natanggalin na sila pati po sa website ay wala na silang karapatan na gamitin po ang titulong Itbulaga. Pero tila digital nga raw po ang karma, Collegiate Regards, sapagkat nasupalpal or isang malaking supalpal di umano itong nakalagay sa IPO para po dito sa sinasabi ng Tape Inc. But before that, bago po natin pag-usapan at alamin ito, Collegiate Regards, para po sa mga bago lang dito sa aking channel at hindi pa nakaka-subscribe, maaari po ninyong pindutin ang subscribe button and notification bell para maging updated at una kayo sa nilalabas nating mga balita. At eto nga, simulan na po natin ang atin pong balitaan. Kasi po talagang ang Tape Inc. ay kanila pong ipinipilit na sinabi man or inannounce man na kinansela ng IPO ang kanilang trademark, nananatili na sila ang may karapatan dito at nananatili na nasa kanila pa rin ang registration. Sila pa rin ang naka-registered dahil sa website ay sila pa rin ang nakalagay. So sa mga hindi pa po updated dito, narito ang mismong sinabi ni Attorney Maggie, ang attorney po ng Tape Inc. If you check the website of the IPO, makikita niyo pa rin po doon na yun pong status ng registration ng Tape Incorporated sa Itbulaga sa IPO ay still registered pa rin po siya. So, you can check it now today. Ang registration status ng Tape Incorporated for Itbulaga ay still registered po sa kanilang existing pa rin and valid. So, nag-exist pa rin daw po ang Itbulaga sa Tape Inc. Kasi dito sa website ay nandun pa rin and may hamon po siya. Pwede pong i-check mismo ng mga tao yan sa website. And kung atin nga pong makikita, nakalagay po dito official status ay renewed pa din. Nasa kanila pa rin ang trademark. Pero yun nga ang question mark po ngayon dito. Ito kaya i-update? May balak i-update ng IPO? Or saka na pag naipanalo na hanggang Supreme Court ng TVJ ang titulong ito? Kasi sabi, hindi pa daw final. Alam po natin ang final na patutunguhan po ng laban na ito ay sa Supreme Court, Collegiate Regards. So, iintayin pa po ba na umabot doon bago po ito ng IPO i-update or sadyang hindi lang agad-agad na update and malay natin sa mga susunod na araw ay mabago. Malamang malaking usapin na naman po ito sa social media kung sakasakali po na baguhin ito after ng ilang araw lang ng IPO. So, malaking sampal yan for sure dito sa Tape Inc. Grabe pa naman ang pagmamalaki dito na Attorney Maggie, ang attorney ng Tape Inc. sa kanila pong press con. Kahit tila wala naman pong masyadong invited. And sabi naman ng mga netizen, ang gulo at ang obob nga raw po ng explanation nitong si Attorney Maggie. Kagaya nitong si Paul sa kanyang komento. Wala naman kasi talagang kampo ang magpapatalo. Lalo na ang tape, bulbol, ano ba to? Loblob, iloblob na lang. Loblob ang rason ng mga halusos na pasubo tayo doon. Ayaw kasi nila nasukuan para sa kanila. Huwag na nila irason para sa empleyado.
Pera yan, haha. Need nila, lalo na sa dami nilang ginastos nung eleksyon. So, ilan lang po yan sa mga komento ng mga tao. Ganon din dito kay Kim Neng or Kim Neneng, wag nila idahilan yung pagtulong, mga kupal. Pag ibaba pangalan, hindi na sila makakatulong, swapang talaga. So, yan yung matagal na po nating ipinupunto, no? Lagi po nila kinakatwiran na para po sa mga tao, sa empleyado, pagbibigay ng tuwat saya, collegiate cards. Pero wala naman kasi talagang issue doon sa kanilang pagtulong. Di tumulong sila hanggat gusto nila. Mabuti pa nga po yun kasi mga kababayan din naman po natin na makikinabang. Ang usapin dito kasi ay trademark. Pero bakit pilit nilang inililiko at ginagawang katwiran ng mga tao para lang makakuha po ng simpatya? Ang layo ng katwiran, trademark yung pinag-uusapan, ibalik po nila sa TVG. Po pwede naman silang tumulong kahit iba po ang kanilang titulo, di ba? Pera na lamang kung hindi talaga yon ang kanila pong main na reason. But anyway, dahil nga kanila pong idinadahilan na nasa website pa rin ang kanila pong trademark. So, ibig sabihin sila pa rin daw ang may karapatan sa titulong ito. Parang ang bilis naman daw po ata ng karma para masupalpal agad ang Tate Inc. Dahil sa kanilang hamon na po pwede raw po itong i-check agad-agad para malaman at makita na sila pa rin ang may hawak ng titulong Itbulaga dito sa website ng IPO. Yung mga nakakita po at tiningnan ang website ng IPO, meron po silang nakita na nakalagay doon, inilagay ng IPO na malaking sampal para po sa Tate Inc. So, narito nga po yun ka-OG. So, kung makikita nyo nga dito, official status renewed, di ba, collegiate cards, pero meron pong nakalagay sa baba. Ayan po, global brand database does not ensure the correctness nor the completeness of the information. So, yan po yung isinasampal ngayon ng taong bayan dito sa Tate Inc. na kung saan nakalagay na mismo sa APO na ganito, hindi po ensure ng global brand database na ang correctness nor the completeness of the information. So, maaari daw po talaga na late lang, collegiate cards ang pag-aano po dito, pag-update. So, pero magkaalaman pa rin po tayo niyan sa mga susunod na araw or linggo, collegiate cards. So, fresh na fresh pa naman po ang balitang ito. And since trending yan ngayon sa social media, talagang pinag-uusapan po ang sinabi na ito ni Attorney Maggie, although hindi po pinapanood yung kanilang mga videos kasi kita ko ang unti po ng views, no? Pero pinag-uusapan siya sa social media. Maybe kasi talagang mayroon din mga website or kumbaga ay mga tabloids na ibinalita na ang tungkol po dito since press po ito. Press po ang sinagot ni Attorney Maggie. And ayun na nga, collegiate cards. Dahil nakabalita na po ito, baka makarating sa IPO at kanila pong i-update din agad. Hindi po natin alam kung ano pong mangyayari. Pero ang nakikita po natin ay isinasampal po ng mga legit cards itong disclaimer na ito kay Attorney Maggie. So, kayo ba? Anong say ninyo about po dito ka-OG? Pa-comment na lamang po dyan sa baba. Samantala, sabi naman dito sa komento ni 929 full duty, maganda rin gabi. Ang TVJ paulit-ulit kung papaano nila create ang Itbulaga. Ang Tate Inc. ba, sinabi ba nila sa mga tao kung papaano nila nilikha ang Itbulaga? Well, wala po silang sinasabi. Actually, aminado po sila na si Joey De Leon ang nag-create ng titulong Itbulaga, na si Joey De Leon ang creator ng titulong Itbulaga. Yun nga lang,
parang bigla pong nasamid ang mga tao sa sinabi niya na hindi porket si Joey De Leon ang nag-create ng titulong Itbulaga, siya na ang may-ari ng trademark. Parang nakakaloko daw po kasi yung paliwanag na yon ni Attorney Maggie ayon po sa ibang legendary gods. Kaya nga siya yung creator, so siya yung may-ari. Papaanong hindi, ang daming nga nagbibigay po tuloy ng mga examples. May nababasa ako na sa anak. No, parang nabasa ko to kanina na kung saan ang isang tao pag nag-anak hindi pa hindi pa matuturing na kanya yung anak na yon. Ang daming sa side comment patungkol po dito kasi parang nakakasamid nga naman daw pakinggan na yung creator hindi may-ari ng trademark. So, ang dami pong nagdi-disagree ka-legendary gods dito. Samantala, sabi naman dito ni Word na, maganda rang gabi. Yang mga abogado ng tape ay magkukulang. Alam nila na wala na talaga silang laban. Alam nila ang batas pero hanggat naniniwala ang mga halushos sa kanila, hihimukin nila ang mga boses na ilaban. Bakit? Kasi nagkakapera sila. So, yun yung logic na nabubuo dito no sa kaisipan ng mga TVJ fans. And hindi naman po may iwasan na yan po ang ituring ng marami na dahilan kung bakit patuloy pa rin po itong ipinupush ng attorney ng Tape Inc. kahit amoy na raw po ang pagkatalo nila. So, ultimo nga raw po sa kanyang bibig ng gagaling ay parang hindi na kapanipaniwala. Taong bayan nga raw po hindi na maniwala sa kanyang sinasabi or napakahina, kumbaga, ng kanyang mga katwiran. Judge pa daw po kaya. So, yun lang muna guys sa ating update sa gabing ito. Don't forget to click the subscribe button and notification bell for more updates.